Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat. At nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan, ay pinakiusapang wag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa unang Miyerkules para sa buwan ng Setyembre. Sa kwento natin sa Ebanghelyo, narinig natin kung gaano kabisi si Jesus. Madami ng kanyang pinagaling at hindi talaga nauubos. Maya't maya may dumarating o dinadalang mga may sakit para maipatong niya ang kanyang kamay sa kanila at pagalingin. Maging ang mga sinasapian ng demonyo ay dinadala din sa kanya. Hindi natatapos, hindi nauubos. Pero ang maganda po dito ay, sabi dito, nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Ito yung magandang bagay na dapat natin ding pahalagahan. Kung paanong pinahalagahan ni Jesus yung me time na tinatawag, yung oras para sa sarili. Naintindihan ba? Gaya ng sinabi ko, hindi nauubos ang trabaho. Sa opisina man yan o sa bahay. Magreklamo ka ng magreklamo, pero hindi yan mauubos. Pero hindi ipinagkakait sa atin na tayo po ay magkaroon ng panahon para sa ating sarili kahit kaunting oras man lamang. Sapat na iyon, yung makapag-isa. Mapag-isa. Pero sa pag-iisa natin ng paanyaya, katulad ng ginagawa ni Jesus, ito yung panahon para siya makapagdasal. Pag sinabing magdasal, ito yung oras na nakikipag-usap si Jesus sa Diyos Ama. Para nang sa ganon mas nagiging malinaw sa Kanya kung anong direksyon at saang direksyon siya dapat na magtungo. Kaya nga sabi ng mga tao, dito ka na lang, huwag ka na nang umalis. Amin ka na lang.
Pero ang bunga ng kanyang pananahimik o discernment na tinatawag, kailangan din niyang pumunta sa ibang bayan. Kailangan din may makarinig pang iba ng kanyang ipinapahayag. Kaya bigyan mo ng pagpapahalaga ang oras din para sa iyo. Huwag mong pababayaan yung sarili mo. Kasi kung pababayaan mo, paano ka mas magiging effective? Paano mo mas magagampanan yung mga trabaho na nakaatang sa iyo? Paano ka mas magiging efficient kung kulang ka rin sa pahinga? Kung kulang ka na sa pagpapahalaga sa sarili mo, so ang mangyayari niyan, para ka ng robot. Hindi mo na mararamdaman yung pagiging tao, yung damdamin ng isang tao na nakakatulong, kasi nga, mapapalitan niya ng pagod. At kapag pagod, reklamo ang mangyayari dyan. Kaya tiyakin ninyo, no? Hindi nyo kinakailangan tapusin lahat ng labahan nyo sa isang araw o sa isang oras. Kung sakali, no, kung kayo po ay may bahay, kung wala nang mga anak, di, kumuha ka ng kahit ilang minuto, manahimik ka. Para ma-relax lang ba ng kahit papano. Kung may pagkakataon, maglakad-lakad ka rin. Kung sakaling pagod ka na, pahinga ka lang muna. Then, pag okay ka na, gawin mo na ulit. Kesa yung sasabihin na lang, no, minsan yung naiipon na yun sa loob mo, no? At sisigaw ka na lang, napagod ka na, lagi ka na lang ikaw. Walang tumutulong sa'yo. Pero tandaan mo din, ha? Walang nagbabawal sa'yo na manahimik ka, na magkaroon ka ng oras para sa sarili mo din. Kailangan mo yun. Kailangan natin yun. Amen?